Diyan, dakalmi nga matay sisi, oh. Oh. Tanay dana. Ano? Lata na lang. Saan ang laring mo ito? Lipat tayo pa kaya kita ko. Puta na dana. Maganda nga po mga kabakyard. Meron naman tayo masamang balita. Di ba nung nakaraan nanakawan tayo. Tapos sa gabi naman bigla na naman umulan. Marami na naman pong disgrasya doon sa mga alaga natin. Yung mga sisiw natin, yung mga 2 months. Matangin ang ulo na to. Nadisgrasya na naman yung ando natin sa holding area. Buti na lang kahit na alas 12 ng gabi nakapagpasyal po tayo doon. Buti na lang na agapan natin yung iba, naka-recover. Kung hindi natin naagapan yun, baka naubos lahat yung mga sisiw natin doon, yung mga 2 months tsaka 3 months. Kaya pag nag-aalaga tayo mga kabakyard, sobrang pagod, no? Pagod sa pagpapalaki. Sakripisyo po talaga, no? Pag manok yung nakahiligan natin. Kaya kailangan pag nag-alaga tayo ng mga halimbawa at mga manok, dapat palagi natin silang binabantayan. Huwag natin iiwanan mga kabakyard, kasi kamukha kagabi medyo malayo po kasi yung bahay namin doon sa kabila. Hindi po minto yung ulan. Nag-umpisa po ng 5 PM hanggang 11 PM na po yon, umuulan. Buti na lang napasyal po tayo doon. Ayun, nung pagkadating natin doon, marami na po yung mga nakaiga. Buti na lang yung iba naka-recover mga kabakyard. Ayun, sino sa inyo dito sa Pampanga yung mga tinamaan din kagabi mga kabakyard? Comment ko lang mga kabakyard para parehas tayo. Kasi kagabi po nag-live po tayo nung mga bandang 8 o'clock ay 9. Meron na po tayong isang kaibigan na nag-comment. Tinamaan kagad yung sa kanya. Marami daw po yung tinamaan ng sa kanya. Namatay daw po lahat yung mga ano niya, yung mga palay niya. Nasa 63 pesos yata. Tapos nung pagkasabi niya ng ganon, kinabahan ako dun eh. Kasi nung last year po kasi mga kabakyard, March 28 din yon, nung pagkatapos namin maglaban ng Nueva Ecija, nung pagka-uwi po namin dito, ayun na, yung piste na yung tumama. Piste na po yung tumambad sa amin nung pagka-uwi ko dito ng mga bandang 12, alas 12 ng gabi, pagkatapos namin ng lumaban ng Nueva Ecija. Naubos po yung mga manok natin nun. Buti na lang yung mga galing natin ng Bacolod, nasip po natin yon, yung mga skinny green natin. Tsaka pag gano'n pala mga kabakyard yung piste, dapat pala meron po pala tayo nakaprepare na kulungan na ano, yung kulungan na hindi napapasukan ng hangin. Kasi yung nung March 28, nung last year lang mga kabakyard, ganun po yung ginawa namin dun sa skinny gray natin. Kinulong namin dun sa CR mismo ng bahay. Ayun lang po yung nakaligtas sa kanila. Lahat po, yung dito po lahat, naubos po dito. Dati puno po ito ng manok. Pati yung doon sa kabila. Araw-araw nagbabaon ako 5, 4, 6. Kaya nakakadala mga kabakyard. Kaya yung nag-commit doon kagabi sa live natin, ayun, kinabahan naman ako nun.
Kaya kahit 10 oras ng gabi, pumunta ako doon sa manuka natin. Para sa ganun, masilip sila. Ayun nga, nung pagkadating ko nga doon, nadali na yung 6. Buti na lang yung iba nakarecover. Inakyat natin sa sa kulungan. Tinulong ko po muna sila kagabi para makarecover. Kasi po yung ulam po, ayun po yung kalaban ng mga natin, mga sisiyo natin. Lalo pa yun doon. Actually yung region area natin doon, meron naman silang meron naman silang bubong. Kaso yung mga sisiyo, hindi sila pumasok doon sa hindi sila pumasok doon sa mayroong bubong. Doon sila sa walang bubong nag-standby. Kaya yun, nabasa lahat. Ayun, sana mga kabakad, pag meron din kayong mga gano'n na pag umuulan na po, pakisilip na lang po yung mga alaga nyo. Baka mangyari din sa inyo yung nangyari sa amin sa gabi. Ayun, maraming salamat sa inyo mga kabakad.